gyud nako na mahatag kini para sa atong distrito. Okay, murag makagraduate gid akong anak nini, Congressman. Congressman Carlo, unsay kalambuan sa padayon nga pagbarog karon sa Yusip Sports Dome o naila sa Nograles sa Sports Dome, no? Ang pinaka-modernong sports dome sa atong dakbayan sa Davao. Pinunduhan kini ni kaning Speaker Prospero Boy Nograles. Well, kung muagi ka mo dito karon, murag hayag-hayag na gyud, no? Makita na gyud nimo ang porma, nakaagi na ba ka? Dito ko enroll sa akong bata. Kita na nimo ang porma, nakita na nimo kung unsa na siya kadako. Testingan gani ninyo na mosulod dito sa pinakatunga gyud. Ina dito gyud nimo makita pag makasulod na ka sa sulod, kung pasudlon bagud ka, kung mosugot pud sila na mosulod ka. Adto ka dito, tindog ka dito sa tunga niya para makita gyud nimo kung unsa ka dako, unsa ka gwapo sa nindot. But the point is ongoing ang construction karon, no? Napay mga nabili na pondo na ginagamit pa karon para sa ongoing construction. Then from there makita nato kung napabay gikinihanglan na pondo para ana, pangitaan lang gyapon nato kaagi na mapundohan. So it's still ongoing. We won't know kung magkano na lang ba ang kailangan until matapos or maubos nila ang pondo na ongoing karon. Sa imong district office, Congressman Carlo, kini bang puno kayo gani sa mga aktibidades? Unya karon nagpangutana ang katawhan sa barangay. Di lang ang first district kundi second and third district. Unsa ba gikabisihan karon sa district office? Daghan sa mga pangutana ba? Daghan ang mga una siyempre ang CMAP nato. No? Ganiyang hapon naghatag ko og mga wheelchair. Of course, November karon so na-busy sila last October sa pag-renew sa mga scholars sa USEP. Karon ang ginabisihan nila ang pag-renew sa mga scholars sa CHED. And then naapod tay mga scholarship sa atong mga TESDA, mga technical education. Natin gyapon every week ang atong paghatag og eye care program katong community-based na training nato sa TESDA. Natay jobs fair na coming karong November 26 to November 27 sa NCCC Mall of Davao na jobs fair na sponsor lagi hapon nato. Natay oath taking sa mga nidaog ugma. And then naapod tay kining libreng Pacquiao fight. And every day naaman tayo activity. May medical mission tayo sa November 20 sa Barangay 19. So kining mga the usual nato mga programa para sa katawhan. Ninamutan na sa ko ba, pwede ba daw to ba mga barangay gani nga maka-request ng medical mission, maka-request ka ng mga welding, ano mas pwede ba daw? Yes, of course. Anyway, naman tayo proseso. Ang usual process nato na i-request gikan sa mga tao, ipaagi nila through ang barangay leader, whether kagawad ba na or kapitan. Ang kapitan or kagawad ang mag-endorse niya ng request dito sa among office, niya i-process na mo. Whether it's for medical mission, whether it's for wheelchair, whether CMAP ba na, whether scholarship ba na, namatay proseso na ginasunod sa atong office. Okay, Congressman Carlo, dunay mga pagsupak sa conditional cash transfer. May kalabutan nining for peace program sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa Kongreso. Apan bigawas nga gi-aprobahan gyapon sa Kongreso ang tibuok pundo. Sabta daw ni Congressman Carlo unsa kining gingon nga upat ka program sa DSWD nga unsa nahitabo atol sa deliberasyon sa maong pundo, Congressman Carlo. Mao ni ang 4Ps nagsugod kini sa panahon ni kanhing Presidente Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, ni President GMA. So, mao ni ang conditional cash transfer na Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ambot lang ipasabot ani is kung masunod nimo ang mga conditions para sa conditional cash transfer. In other words, conditions such as immunization sa imong bata, pagpa-eskwela sa imong bata, na walay absent sa school ang imong bata, etc. etc. If you fulfill the conditions, naihatag nga allowance. So, kinsa pwede maka-appeal sa 4Ps, katong ginatawag na poorest of the poor. Unsaon ang pagpili sa poorest of the poor na ay ginatawag ang DSWD na survey targeting, na ginabuhat sila
kay para makita, ma-identify nila kung kinsay pinaka-pobre gyud dito sa mga barangay or sa mga communities. So, katong mga napili, they have to fulfill these conditions. Then every month, basta mapakita nilang ilang checklist, makita sa nagatanaw sa checklist na na-fulfill ang mga conditions, ihatag ang katong nga kwarta. So, unsay tumong ana, unsay tuyo ana, na first of all, ang mga ginikanan, mapugos, dili mapugos, pero maningkamot yun sila na ma-fulfill ang conditions. So, okay ang health sa bata, okay ang education sa bata, kaya kinahanglan i-fulfill ang condition. Ikaduha, tungod ana, matagaan sila og kwarta. So, ang mga poorest of the poor na anay kwarta ng madawat, so dili na kaayo sila maglisod, kaya naay gikan sa gobyerno. So, nagsugod kini sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, President GMA, niya karon gi-continue sa kang President Noynoy. Unsay asang issue diri? Ang issue is kining pagsulod karon sa administrasyon ni President Aquino, Noynoy Aquino, murag dako man ang pondo na ilang gi-allocate para sa 4Ps. Ang reklamo sa uban, nganong dako man kaayong pondo ang imong gihatag diha na wala pa man nato makita gayud kung unsay epekto ani. In other words, nagsugal ka na sa programang ito, hindi naman natin alam if it's working, kung epektibo ba. O kung katong nga kwarta, makaabot ba gayud sa poorest of the poor. O katong na-identify ba nimo poorest of the poor bagyod. Ikaduhang reklamo is, gag-invest ka diri, pero gikatingan nimo ang budget sa state universities, sa provincial hospitals, sa OFW, sa judiciary, sa agrarian reform beneficiaries, etc. etc. Gikatingan nimo ang budget para ang katong nga pundo na gikating nimo adto dito sa 4P. So mao na ang mga reklamo. So nganong nisugot ang House of Representatives na bisan na dunay mga reklamong ingon ani, nganong nisugot ang House of Representatives na i-approve na lang? Well, nisugot ang House of Representatives kay ang sulti sa leadership, pagbigyan natin. Kay bagong administrasyon, na sila'y bagong direksyon, na sila'y daang matuwid. So, gusto nila na sulayan daw nato. Kay bas hindi ay maukini ang pamaagi na masulbad nato ang problemang sa kalisod sa katawhan. Ang problem nato regarding poverty, maybe this is the answer. Mao na siya ang ilang ipangayo sa mga congressmen na let's give it a chance. So, given that this is his first term, and given na dako kayong mandato, dako kayong satisfaction rating pud ang gihatag sa iya, then sa katawhan, then in other words, baka kailangan natin pagbigyan. Kasi baka yan ang gusto ng tao din. Isa bang mamahimong partner sa DSWD sa pag-implementar sa mga programa, Congressman Carl? Well, DepEd, Department of Education, because the DepEd has to certify na ang mga bata nag-eskwela gyud or walay absent. Ang DOH, Department of Health, because they have to certify also that the children are undergoing kining mga immunization. And of course, DSWD. So sila ang nag-partner nito. Okay. Sa di pa lang dugay, Congressman Carlo, imong gitawag ang atensyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagbuhat ng mga lakang aron mapunggan kining padayon nga pag-us-us sa peso batok sa dolyar. Ang BSP miingon agig tubag nga ilan ang ginalihok ang mga problema, no? Sa ulahing bahin si Presidente Aquino nagpadayag usab sa iyahang kabalaka sa pag-ubos sa value sa atong kwarta. Palihog pasabta kami, Congressman Carlo, ngano gikinahanglan mabalaka ang katawhan sa padayon nga pag-us-us sa atong Well, actually, ang pinaka-maapektuhan yun ani ang mga OFWs, ang mga pamilya sa OFWs. Kay katong remittances gikan sa OFW, ginapadala nilang dollar, pag-exchange niya na silang pamilya diri sa atong nasod, sa Philippines, gamay na lang ang conversion sa peso. Mao na ang usa sa mga dagong problema para sa maapektuhan katong pamilya sa atong OFWs. Ang usapod na maapektuhan ng mga exporter nato, ang nag-export, diba, ng mga produkto nato, gina-export nila sa langyang nasod, syempre dollars ang earning nila. Pag earn sa dollar, pag convert niya na sa peso, gamay na lang pod ang kita nila.
Kay gamay na naman ang value sa dollar kumpara sa peso. So these are the ones that are severely affected. Now, okay lang man na ang market forces will come into play. So mamanggid na ang value sa dollar to the peso. That's the market forces. Pero dili lang nato gusto na biglaon nato ang ato mga OFWs o biglaon po nato ang ato mga exporters. Kaya kung pabigla-bigla ang mga ang ingon ana mag-adjust, dili sila maka-adjust kung inana ka kadali. So, kung dili sila maka-adjust, including our exporters, then basig maapektuhan na domino effect ka na. Kung dili nakainda ko ang ilang kita, then they might cut down on cost. And ang usa sa mga gina-cut down diha ang laborers, ang employees nila. So mawala og trabaho ang ato mga employees. Mawala og trabaho ang atong employees na napoy domino effect kana sa atong ekonomiya. So these are the things na kinahanglan watchful ta. There are times when when government has to step in and not just let the market forces dictate kini mga presyo. Sometimes central bank has to come in para to control the falling value of a currency. Okay. Balik na sa mga isgutanang lokal, Congressman Carlo. Ang City Hall wala mi patuman sa manlo sa Regional Trial Court decision nga dili patuman ang pagpataw sa taas kaayo nga real estate taxes di sa Dakbayan. Sa di pa lang dugay ang Court of Appeals may pakanawag usab sa kamando nga ipadaplin usa ang RTC decision. Maingon ba na nato Congressman Carlo nga kapildihan kini kabahin sa mga taxpayers? Hindi naman siya kapildihan pero it's just a minor setback. In other words, mamanggid na siya. No? In every case na may mga setbacks, manggid na. So, ang pinaka-importante diri kung sa'y final na decision. What is the final decision? Kini mga preliminary decisions, actually, they really don't matter. I mean, they matter a bit, but it's not the final outcome, in other words. So, ang pinaka-importante kung sa'y final decision or final order. Of course, it's a minor setback. And medyo maulagi ka na reklamo na po ng ato mga taxpayers karon kay exorbitant og dako kaayo kining ginabayaran nilang real estate property taxes. Okay, Saldi murag daghan po kita mga gusto ipangutana kang Congressman Carlo no karong tiyo napan murag ang atong oras di na gyud motugot tingali alang kanato no sa magud nila taas pa daw ang oras. Atag og lugway. Basing do na kay pasalamatan una nato ihatag kang Congressman Carlo aron makuha ang iyang mga pasalamat ka sa mabutante ni mo sa pasalamatan kay Congressman Carlo ang taga Barangay Leon Garcia labi na kay Itadublas na Mason Rigla Baybay Bakal sa Davao Visayas tanan kang Luis Malapira tanan og syempre dito sa mga Pilisco family Kalambuan daratanan o ang Uplan Kalambuan sa barangay makita kay Cable Channel 28 alas 8:30 sa batang gabi NBN Channel 11 alas 10 sa buntag, SBN Channel 7 alas 9 sa gabi. Unya madungog sab kini sa DXRP Radyo ng Bayan alas 11 takna sa buntag ug sa Super Radio alas 3 sa hapon sa matag adlaw Sabado pinagisab ni Aljon Layaw, Barangay Kapitan sa Barangay Lacson. Mo na atong ipabot gid dito sa automatic binaw Rafi. Okay, wala nato ihatag si Congressman Carlo atong i-remind ang atong mga tiga tanaw sa atong programa nga ang opisina ni Congressman Carlo dunay pagahimuon nga Uplan Kabuhayan Job Fair karong November 26 to 27 alas 10 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon diya sa NCC Mall of Davao. Ug sa walay paglangan ang bulawan ng pulong sa atong congressman. Yes, una sa tanan, congratulations sa tanang mga midaog sa last barangay elections. Whether ba sa kampo namo or sa kampo sa Pikas, hinaut paunta na magkaiusa kita sa atong pagserbisyo sa katawhan. Mao na importante na matagamtaman sa atong katawhan ang tinuod nga panerbisyo nato na matagamtaman nila ang mga hinabang gikan sa atong gobyerno. Mao na ang pinaka-importante. And para sa atong mga higala, atong mga amigo diha, atong mga i-endorsar, atong mga gisuportahan, hinaut paunta kay nakalingkod na gid mo or nakalingkod mo balik, mag double time pud ta
sa atong panerbisyo sa katawhan, pagtabang nato. Kung sa may inyong gisaad,